Ang mga pagsubok ay dumadating hindi upang tayo ay sirain, bagkus ay patatagin at buuhin ang pagkatao natin upang maging handa at karapat-dapat sa magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapag sinubok ka daw ng kapalaran, madalas sunod-sunod at di inaasahan. Umalis sa trabaho, pandemya, sabotahe, hinampas pa ng bagyo. Anong takot ko, grabe. Kakatapos lang namin noon magpagawa ng CR at kusina nang ang bagyong si Ulysses ay nanalasa. Sa lakas ng hangin, ang bubong namin ay nasira. Muntik nang liparin, buti na lang humina. Habang bumabayo ang nasabing bagyo, lumalakas din ang bayo ng dibdib ko. Akala ko noon wawasakin nito ang buong bahay. Nag-aalala baka may masayang din na buhay. Sa takot ko nanikip ang dibdib ko. Akala ko ako'y aatakihin. Tahimik akong nagdasal na sana ang bagyo ay pahinain. Pati ang puso ko ay pakalmahin. Baka atake sa puso ang makapatay sa akin. Malalim na ang gabi, tahimik kaming nakikiramdam. Pahina na ang mga kalampag at bumuhos na ang ulan. Lumuwag ang aking paghinga, puso ko ay kumalma. Di ko namalayan, ako'y nakatulog na pala. Kinabukasan, ito ang nagisnan ko. Baha ang paligid na buwal na kubo, mga nilipad na yero. Yung bagong kabit naming yero, may ilang nayupi at nabaklas sa lakas ng bagyo. Ang ganda ng sikat ng araw na parang walang nangyari. Pero klaro ang bakas na iniwan ng bagyong Yumari sa mga pananim, palaisdaan at kabahayan. Nasayang ang pera, dugo at pawis na pinuhunan. Maraming nasira ang bagyong nagdaan. Pero di nito nasaling ang determinasyong maabot ang pangarap na kinabukasan. Hanggat may buhay, may pag-asa. Manalig sa Diyos at magsikap, makakamtan din natin ang ginhawa. Ikaw, paano mo nilabanan ang pinakamatinding bagyo na nanalasa sa buhay mo? Ang sagot mo, i-comment mo na. By supporting our channel, you support our dreams. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.